Tanong 1. Kailan mo dapat isignal bago lumiko? Option A, 50 talampakan bago lumiko. Option B, 100 talampakan bago lumiko. Option C, 200 talampakan bago lumiko. Ang tamang sagot ay Option B, 100 talampakan bago lumiko. Ayon sa United States Department of Transportation, dapat kang magbigay ng signal hindi bababa sa 100 talampakan bago lumiko. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras sa ibang mga driver upang makapag-react at may adjust ang kanilang bilis o posisyon sa kalsada. Tanong 2. Kailan mo dapat gamitin ang iyong signal light? Option A, kapag nagpapalit ng lane o sumasali sa trapiko. Option B, kapag lumiliko pa kaliwa o pa kanan. Option C, parehong nasa itaas. Ang tamang sagot ay Option C, parehong nasa itaas. Dapat mong gamitin ang iyong signal light kapag nagpapalit ng lane, sumasali sa trapiko, at kapag lumiliko pa kaliwa o pa kanan. Nakakatulong ito upang malaman ng ibang driver ang iyong intensyon at maiwasan ang aksidente. Tanong 3. Ano ang tamang paraan ng pagsisignal kapag nagpapalit ng lane? Option A, magsignal at agad na lumipat ng lane. Option B, tumingin sa balikat, magsignal, at pagkatapos ay lumipat ng lane. Option C, lumipat ng lane at pagkatapos ay magsignal. Ang tamang sagot ay Option B, tumingin sa balikat, magsignal, at pagkatapos ay lumipat ng lane. Dapat laging tingnan ang iyong balikat at i-check ang blind spot bago lumipat ng lane. Kapag sigurado kang ligtas, saka ka magsignal at lumipat ng lane. Tanong 4. Kailan mo dapat buksan ang iyong hazard lights? Option A, kapag nagmamaneho sa malakas na ulan o makapal na hamog. Option B, kapag ang iyong sasakyan ay nasiraan sa gilid ng kalsada. Option C, kapag ikaw ay nag-double park. Ang tamang sagot ay Option B, kapag ang iyong sasakyan ay nasiraan sa gilid ng kalsada. Dapat buksan lamang ang hazard lights kung nasiraan ka sa gilid ng kalsada o nasa emergency situation ka. Ito ay nagpapahiwatig sa ibang mga driver na may problema at kailangan nilang mag-ingat. Tanong 5. Kailan mo dapat patayin ang iyong signal light? Option A. Kapag natapos mo na ang pagliko o pagpapalit ng lane. Option B. Kapag sinimulan mo ang pagliko o pagpapalit ng lane. Option C. Bago mo simulan ang pagliko o pagpapalit ng lane. Ang tamang sagot ay Option A, kapag natapos mo na ang pagliko o pagpapalit ng lane. Dapat mong patayin ang iyong signal light kapag tapos ka na sa pagliko o pagpapalit ng lane. Ang pag-iwan ng signal light na naka-on matapos ang turn o lane change ay maaaring makalito sa ibang mga driver at magdulot ng maling akala tungkol sa iyong susunod na galaw. Tanong 6. Ano ang maaaring mangyari kung hindi ka magsignal kapag kinakailangan? Option A. Maaari kang matiketan. Option B. Maaari kang magdulot ng aksidente. Option C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay Option C, lahat ng nabanggit. Ang hindi paggamit ng signal light kapag kinakailangan ay maaaring magresulta sa multa at maaaring magdulot ng aksidente. Tanong 7. Paano dapat magsignal ng pagliko ang mga nagbibisikleta? Option A. Gamit ang signal lights ng kanilang sasakyan. Option B. Gamit ang kamay at braso. Option C. Gamit ang kanilang busina. Ang tamang sagot ay Option B, gamit ang kamay at braso. Ayon sa California Driving Handbook, maaaring magsignal ang mga nagbibisikleta gamit ang kanilang braso na itinuro sa direksyong kanilang lilikuin. Tanong 8. Kailangan mo bang magsignal kapag aalis mula sa curb? Option A. Hindi, kailangan mo lang magsignal kapag papalapit sa curb. Option B. Kailangan mong magsignal kapag aalis mula sa curb. Option C. Tanging kung may ibang mga sasakyan sa paligid mo. Ang tamang sagot ay Option B, kailangan mong palaging magsignal kapag aalis mula sa curb. Ang pagsisenyas ay nakakatulong upang ipaalam sa ibang mga driver at pedestrian na ikaw ay babalik sa daloy ng trapiko, binibigyan sila ng sapat na oras upang umangkop at mag-adjust. Tanong 9. Gaano katagal bago magpalit ng lane sa freeway dapat kang magsignal? Option A. 2 segundo. Option B. 4 na segundo. Option C. 5 segundo.
Ang tamang sagot ay Option C, 5 segundo. Sa freeway, dapat kang magsignal ng hindi bababa sa 5 segundo bago magpalit ng lane upang bigyan ang ibang mga driver ng sapat na oras upang makapag-adjust. Tanong 10. Kailan kinakailangang magsignal bago magpalit ng lane? Option A. Sa lahat ng oras. Option B. Kapag may ibang mga sasakyan malapit sa iyo. Option C. Kapag nagpapalit lamang ng lane sa freeway. Ang tamang sagot ay Option A, sa lahat ng oras. Dapat palaging magsignal ang mga driver bago magpalit ng lane upang maipaalam ang kanilang intensyon sa ibang mga driver sa kalsada. Nakakatulong ito upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Tanong 11. Ano ang ipinapahiwatig ng sumusunod na senyas gamit ang kamay? Option A. Pagliko sa kaliwa. Option B. Pagliko sa kanan. Option C. Paghinto. Ang tamang sagot ay Option A. Pagliko sa kaliwa. Ang kaliwang braso at kamay na iniunat ng tuwid sa gilid ay ginagamit upang ipahiwatig ang pagliko sa kaliwa. Mahalaga ang senyas na ito kung hindi gumagana ng maayos ang mga signal light ng iyong sasakyan o kung kinakailangang ipaalam ang iyong balak na lumiko sa mga siklista o pedestrian. Tanong 12. Ano ang ipinapahiwatig ng sumusunod na senyas gamit ang kamay? Option A, pagliko sa kaliwa. Option B, pagliko sa kanan. Option C, paghinto. Ang tamang sagot ay Option B. Pagliko sa kanan. Ang senyas gamit ang kamay para sa pagliko sa kanan ay ang pag-unat ng kaliwang braso at kamay paitaas na may nakaharap na palad. Ginagamit ang mga senyas gamit ang kamay kung hindi gumagana ang turn signals o kung kailangang ipaalam ang iyong balak na lumiko sa mga siklista o pedestrian na maaaring hindi makita ang iyong signal lights. Tanong 13. Ano ang ipinapahiwatig ng sumusunod na senyas gamit ang kamay? Option A, pagliko sa kaliwa. Option B, pagliko sa kanan. Option C, paghinto. Ang tamang sagot ay Option C. Paghinto. Ang senyas gamit ang kamay para ipahiwatig ang paghinto habang nagmamaneho ay ang pag-unat ng kaliwang braso at kamay pababa na may nakaharap na palad sa likuran. Mahalaga ang senyas na ito kung hindi gumagana ang ilaw ng preno ng iyong sasakyan o kung kinakailangang ipaalam sa mga siklista o pedestrian ang iyong balak na huminto. Tanong 14. Kailan mo maaaring gamitin ang iyong busina sa makitid na kalsada sa bundok? Option A. Upang alertuhin ang paparating na sasakyan kung hindi mo makita ng hindi bababa sa 200 talampakan sa unahan. Option B. Upang ipaalam sa mga pedestrian na nariyan ka. Option C. Upang ipahiwatig sa ibang driver na nagmamadali ka. Ang tamang sagot ay Option A. Upang alertuhin ang paparating na sasakyan kung hindi mo makita ng hindi bababa sa 200 talampakan sa unahan. Sa mga kalsada sa bundok, maaaring gamitin ng mga driver ang kanilang busina upang bigyang babala ang ibang driver sa kanilang presensya, lalo na kapag papalapit sa matalim na liko o sa bahagi ng kalsada kung saan limitado ang visibility at hindi nila makita ng hindi bababa sa 200 talampakan sa unahan. Tanong 15. Legal ba ang paggamit ng busina sa mga residential area? Option A. Basta't gagamitin lamang ito sa araw. Option B. Hindi legal gamitin ang busina sa residential area maliban kung may emergency. Option C. Legal lamang ito kung nakatira ka sa residential area. Ang tamang sagot ay Option B. Hindi legal gamitin ang busina sa residential area maliban kung may emergency. Ang paggamit ng busina sa residential area ay maaaring ituring na isang uri ng noise pollution at maaaring makasagabal sa katahimikan ng komunidad. Tanong 16 na. Ano ang dapat mong gawin kung may ibang driver na bumusina sa iyo? Option A. Huwag pansinin na lang at magpatuloy sa pagmamaneho. Option B. Bumusina pabalik. Option C. Gumawa ng bastos na kilos gamit ang kamay. Ang tamang sagot ay Option A. Huwag pansinin na lang at magpatuloy sa pagmamaneho. Kung may ibang driver na bumusina sa iyo, inirekomenda na huwag na lang pansinin ito at ipagpatuloy ang pagmamaneho.
Ang pagbabalik ng busina o paggawa ng bastos na kilos ay maaaring magdulot ng tensyon at humantong sa road rage. Maraming salamat sa pagsasanay kasama namin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakihit ang like button at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang practice videos na makakatulong sa iyo na madaling pumasa sa DMV written test. Pakibisita ang aming website para sa higit pang mapagkukunan ng impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa pagsusulit.